Oh my God, sister! Yan po ang aking vocation story. Teka lang, tumulo yan. And then, hello mga kabokchat! Welcome pong muli sa ating programang My Vocation is Love. Nakikita ko na po ang ating magiging kakwentuhan sa araw na ito at siya po ay dumarating na. We will wait for her. Siya po ay nakita nyo na at madalas na rin po natin na i-feature noon sa mga previous episode po natin. Pero ngayon, iba naman po ang ating gagawin or magkukwentuhan sa araw na ito. So, hintayin po natin siya at siya po ay parating na. So, narito na po siya mga kabokchat. Sister, welcome pong muli sa ating programa. Pakilala po ulit kay sister, baka po alam niyo ba ng ating mga panonood. Okay, hello mga kabokchat. Ako po si Sister Marilu Paulo at ako po ay nandito sa Tayabas at paalis na rin kasi papunta po ako sa aking bagong misyon. Sister, taga saan nga po kayo? Ako po ay taga Tarlac. Ako po ay Ilocana, pero ang father ko Tagalog, pero ang mother ko Ilocana. Kaya lang, ang usapan namin sa aming family, Ilocano. Pero yung mag-asawa, yung mother ko, tsaka yung father ko, pag nag-uusap sila, ay Tagalog. Ayan. So, mga kabokchat, sabi ko nga po sa inyo ay nakita nyo na po si Sister Marilu sa mga previous episode po natin, no? Doon po ay pinakita niya ang kanyang mga iba't ibang talento sa pagluluto at iba-iba pa po. Ayan. So, pero ngayon hindi na po yun ang mangyayari. So, si Sister Marilu po ay mag-share po ng kanyang vocation story, Sister. Okay. Medyo mahaba lang po ang aking vocation story. Kasi magsisimula po ako nang ako'y elementary. Mga grade 5 ako, nag-aaral ako sa public school. At kami po, every once a week, meron pong nagpupunta doon sa aming school na madre, Holy Spirit sister. Kasama po niya yung mga estudyante nila na ang tawag sa kanila ay student catechist. Kaya ako po ay parang ako na ano sa kanya, nainganyo sa kanila. Medyo umuulan na, kaya kami po ay pupunta lilipat po kami ng venue. Yan, babalikan po natin mga kabokchat ang naputo ng kwentuhan dahil po dito sa amin sa Tayabas ay bigla-bigla na lang po umuulan. Sister. Kagaya ng sinabi ko, noong ako yung grade 5, San Sebastian Elementary School, na nagtuturo sa amin ng katisismo. So sabi ko na gano'n sa sarili ko, parang gusto ko din magturo ng katisismo. Yun ang aking unang-unang nasa isip. Kaya po, nagkaroon ito ng katuparan. Nung mag-high school na po ako, ay ipinasok po ako ng parents ko sa exclusive school sa College of the Holy Spirit sa Tarlac. So nung kami po ay second year high school, nag-invite po yung sister. Sinong gustong maging student catechist? Magtuturo tayo sa public school. So, nag-volunteer po ako. So, parang yun na ang aking simula ng aking bukasyon na gusto kong magturo. Gusto kong mag-share ng salita ng Diyos. Nung college naman po ako, second year college, biglang nabuhay yung aking, hindi naman gustong magmadre, pero gusto kong magturo, ganon. Pero this time, may nakita akong mga madre, ang tawag sa kanila, Saint Mary of Luca. Punta po ako sa kumbento nila. So mainly, ang kanilang apostolate ay sa mga may sakit. So sabi ko, gusto ko din yon. Nagkikare sa mga may sakit. Tsaka isa pa, meron din occasion yon para magkatisismo. Hindi lang basta caring lang. Kinausap ako ng vocation directress. Tinanong niya ako, anong year na ako? So sabi ko, second year college po, sister. So sabi sa akin ng vocation directress, you finish your course, have a work. After your experience of working, you come back to us. Yun ang sabi po niya. So, nagtapos po ako, nagtrabaho po ako sa Balanga, Bataan, sa National Food Authority. So, doon po sa office na yon, may nakilala po akong isa. Ang pangalan niya ay Lina Maliksi. Siguro, yung mga ibang sisters, lalo na yung mga matatanda na, kilala po nila si Lina Maliksi. Kasi po, si Ate Lina Maliksi, gusto po niyang magmadre sa MCST. Kaya lang, hindi muna siya nagmadre kasi inalagaan muna niya ang parents niya. Nung mamatay yung parents niya at gusto na niyang pumasok sa kumbento, ay overage na siya. Nung office mate ko siya, lagi niya ako sinasabihan, "Uy, Malu,
mag-donate ka naman sa mga sister kasi may catechetical program sila. Kaya ako naman po ay nag-donate, yung ganyan-ganyan. Tapos dinala niya ako sa kumbento. Nakilala ko po si Sister Jovita Irigan, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, at si Sister Eunice po, ang superior sa Bataan. Sabi ni Ate Lina, alam niyo si Malu, may bukasyon niya. Sabi ko, paano niya nalaman na may bukasyon ako? Sabi ko na gano'n. Alam niyo, magmula nun, itong si Sister Jovita Irigan, dumadaan siya sa office namin pag nagtuturo siya doon sa elementary school. Would you believe, every day na ginawa ng Diyos, pagkatapos niyang magturo, dadaan siya sa office namin at kukumustahin niya ako. Ang lagi niyang tanong sa akin, ano, kailan ka na papasok? Sabi ko, papasok na talaga kaagad. Sabi ko na gano'n, sister, ipagdasal mo muna ako. Hindi, nagdi-discern pa ako. O sige, sabi niya, basta ipagdasal kita. So, yun ang meeting ko sa mga MCST sisters. And then, one time, si Ate Lina, in-invite niya ako sa Subic, sa Olongapo. Magre-retreat daw kami sa mga Carmelite sisters. Eh di, sumama naman ako. Nagustuhan ko din kasi very quiet. Alam niyo naman ang mga Carmelites, very quiet ang kanilang kumbento. Ang sarap magdasal. So sabi ko, parang gusto ko yata itong buhay na ito. Itong contemplative. Sabi ko na gano'n, parang mas gusto ko ito. Kahit wala si Ate Lina, nagpupunta ako doon ng weekends, lalo na pag malahaba ang bakasyon, at doon ako nag-retreat. So nagustuhan ko na siya. Sabi ko kay Ate Lina, doon ako sa Carmelite papasok. Sabi niya, ay magdasal ka kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Nakahanda na akong pumasok sa Carmelite. That was 1984-85. Dumating si Sister Natividad. Siya po ang vocation directress noon. Kasama niya si Sister Teresa Anson. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Tapos sabi sa akin na Ate Lina, Uy, Malu, may search in sa Tayabas. Andyan yung vocation directress. Baka gusto mong pumunta. Ako naman pumunta. So, kinakausap ako ni Sister Natividad. Sabi niya, you may want to try our search in Tayabas. Ganon, yun po ang kanyang invitation. So, nagkataon, si Sister Nelida Belhira, actually, hindi kami magkakilalang dalawa, pero malapit ang office namin dalawa. Andun din siya nung interview ni Sister Natividad. So, sabi ko na ganon, nag-aano kaming dalawa, nagkausap kami. Kaya, nag-decide kami, sabay kaming mag-search in sa Tayabas. To make the story short, nag-search in kami. And then, nagmisa sa amin si Monsignor Simeon Racelis. Natatandaan ko pa noon, ang gospel noon ay yung 10 dalaga. So sabi ni Monsignor Racelis sa kanyang homily, ang mga sumusunod sa Diyos, sa yapak ng ating Panginoong Jesus, ay mga matatalinong dalaga. Sabi ko kay Sister Nelida, Day, matatalino tayong dalaga, kaya tayo ay susunod kay Jesus. Yun po ay October nung aming search-in. December po, pumasok na kami sa MCST. Yun po ang aking vocation story. Sister, ano po, di ba, kasi kanina sa kwento ninyo, meron na kayong mga namit na ibang sisters, like Holy Spirit sisters, tapos may isa pang sister. Yung Mary of Luca. And sabi sa akin, babalik ako after ng work ko. And then yung sa Carmelite. Paano niyo po nakita or nasabi na sa MCST ako papasok? Kasi baka meron po tayong mga viewers na marami ding kilala at alam na congregation. So, hindi sila makapag-decide. Alam niyo siguro, binalikan ko yung unang intention ko. I want to spread the word of God. Anyway, kahit naman sa anggulo or sa buhay, pwedeng spread ang word of God. Pero in particular, I want to catechize. Yeah. Kaya siguro nakita ko ang MCST na yun ang kanilang garrison. Specifically, catechesis. Kaya nung mag-search in kami ni Sister, sinabi naman sa amin kung ano ang apostolate ng MCST. Na missionaries kami pumupunta sa mga public at kung saan-saan to catechize. Sa akin, kaya siguro nag-decide na ako na dito na ako sa MCST, nabuhay uli yung aking kagustuhan to catechize. Sister, how about your family po? Actually, hindi alam ng family ko na nag-search in ako. Nag-search ako ng October, Nag-resign ako sa work ko ng November. At umuwi na ako sa aking family
at sinabi ko na sa kanila. Ang sabi sa akin ng father ko, naku, naiiyak ako. Sabi, ano bang kasalanan namin? At ikaw ay papasok sa kumbento. Meron ba kaming hindi na ibigay sa iyo? Yon ang tanong sa akin ng father ko. So sabi ko, wala naman. Naibigay nyo nga lahat sa akin eh. Di ba? Pati yung pananampalataya ko, yun ang ibinigay nyo sa akin. Naging ugat para tumugon ako sa call ng ating Panginoon. Of course, ang mother ko, naku, iyak na iyak siya. Grabe. Iyak na iyak siya. Walang sabi ko na ganun. It's my decision. I really have to go. Yun ang sabi ko sa kanila. Anyway, kung hindi naman ako mag-persevere, doon uli ako. Sabi ko na ganun. Pero, inihatid nila ako dito sa Tayabas. Alam mo, yung kalumpang na yan sa Tayabas, ay ano pa yan, rough road pa. Siyempre yung driver namin, hindi, first time niyang pumunta dito sa Quezon. Hindi niya alam kasi crossroad yun eh. Lucena, Tayabas. Sabi sa akin ng driver namin, saan ka ba pupunta? Tayabas. O, di Tayabas. O, di gano'n. Dumaan kami sa Tayabas. Sabi ko, nung nandun na ako, parang hindi ito yung dinaanan ko noon kasi sumakay kami sa Glamour. Sa Glamour kami sumakay sa Lucena ni sister ni Lida. Sabay din pala kayo pumasok? Yes, sabay kami pumasok. Pero, just to mention, meron ng isang taga-Tarlac na nauna sa akin. Si Sister Aida. Andito na siya. Postulant na siya noon dito sa ano. Hindi ko alam na magkikita pala kami dito. Di rough road yung kalumpang, ano. Sabi ng father ko, saan mo ba nakilala itong papasukan mo na ito? Tingnan mo naman ang daan. Bako-bako. Ano ba ito? Liblib na po. Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi ko ito dinaanan nung nagpunta kami kasi nag-Glamour kami, ang tawag ng Glamour. Tapos, ayan nga, pagpasok namin sa gate, ang ganda-ganda ng compound. Sabi ng father ko, aba, ayos pala naman, okay lang. Maganda naman palang mga buildings nyo, so, hindi na kami mag-aalala. Akala ko liblib na liblib ang buhok na ito. Ganon, sister. Ayan. Kahit iyak na iyak ang mother ko, ay inihatid nila ako dito ng buong puso. Willing na willing sila. Yun. Sister, ito pong susunod kong katanungan sa inyo ay medyo parang masyado na yatang medyo malalim or personal. Dumating din po ba sa point na sasabihin niyo sa sarili niya, bakit ako yung tinawag, bakit hindi sila, or nag-shaky rin po ba yung bukasyon Actually, niyo? hindi ko yun naitanong sa sarili ko na bakit ako ang tinawag. Pero naging shaky ang aking bukasyon dito sa MCST nung ako ay novice. Kasi ang daming trabaho, sa totoo lang po, ang dami naming trabaho dito sa loob ng kumbento. Kami po ang nag-garden, kami ang naglalaba, kinikis-kis po namin yung mga wall. Marami po. Kung minsan po, ang aking experience pa, ginagawa ang mother house, kailangan namin magdilig ng Bermuda para po makatipid ng tubig. Sa ilog po kami kumukuha ng pandilig para sa halaman. Imagine ka yan, it's really a hard work. Hindi naman ako napagod, kaya lang, ang nakita ko ba, pag nagdadasal ako, inaantok ako. Actually, meron pa po akong holy hour na bumagsak talaga ako. Kasi, antok po talaga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano yun? Ang isang reason ko kaya ako pumasok sa kumbento ay gusto kong magdasal. Doon po pumasok yung contemplative. Nagpaalam po ako sa aking directress na I want to discern. So, nag-discern po ako. Pinauwi po ako sa amin to discern. Tapos na ganun, bumalik din ako. Pero nagkaroon po uli ako ng crisis. Perpetually professed na po ako. Ako po ay directress ng mga juniors. Pag directress ka ng junior, syempre marami kang inaalagaan na bukasyon, yung mga juniors natin. Nagkaroon din ako ng crisis sa pagdarasal. Kasi kung minsan darating yung junior galing ng misyon, nagdadasal ako, sasabihin, sister, pwede po bang makipag-usap? Yung prayer mo, i-shorten mo talaga siya. And then attend to this junior na gusto niyang mag-pour out ng kanyang problema, siguro ng kanyang experience sa mission. Nagka-crisis ako noon. Sabi ko na, I really want to pray. Nagpaalam po ulit ako sa aking institute. That was the time, General, Mother Renena, I am so lucky enough na pinayagan po ako ng institute na mag-discern sa mga poor clairs doon po sa Olongapo. Nagkataon naman, nung mag-discern ako, pupunta ako sa mga Carmelite. Ang
Ang papasukan ko po talaga ay Poor Clares. Nag-decide ako na bumalik nga naman ako sa aking pinanggalingan na Carmelite sa Subic. So doon po ako nag-discern. Papunta na po ako doon. Actually, papunta na po ako doon. Sabi nung guard, hindi po pwede makausap ang mga sisters kasi meron po silang conference dito. Lahat ng mga vocation directors, directresses, nandito sa Subic, meron po silang hindi po pwedeng. Ang nangyari, nag-suggest sa akin yung out sister nila. Sabi, sister, alam mo, merong isang kumbento dito sa Olongapo, pwede ka mag-discern. Pwede ka mag-ano. Sinamahan niya ako actually. Ito ay sa mga CFIC, mga Franciscan sisters, mga active sisters ito. Tinanggap nila po ako. So, yung superior, si Sister Francis, ang pangalan niya. So, kinausap niya ako, ano ba sister ang gusto mo? Sinabi ko, nag-discern po ako kung from active life to contemplative life. Oh, okay. Sabi niya sa akin na yan. Nag-stay po ako doon. Tapos minsan, nagdadasal po ako sa kanilang chapel. Sabi niya sa akin na gano'n, meron ka ba naririnig, sister, na ingay? Actually, yung convent nila katabi ng school. Sabi ko po, maingay po. Yung ingay dyan sa puso mo, naririnig mo? Sabi ko, opo, naririnig ko rin. Sabi, okay, yun ang iyong kakalmahin. Huwag ka madidistract sa ingay sa labas, kundi yung ingay sa puso mo. So, I tried my best to do that. Naging maganda ako. Nagpaalam na ako. Pagkatapos kong magdasal doon, nagpaalam na ako kay Mother Felina. Sister Felina pa siya noon. Sabi ko, sister, talaga pong ako'y mag-aano na. Okay, sabi niya sa akin, okay. So, happen sister na very generous ang institute. Pinayagan nila akong mag-stay sa Poor Clares sa Balanga with my habit. Hindi nila pinaalis yung habit ko. Nung nandun na ako sa Poor Clares, kailangan kong mag-alis ng habit. Kailangan pag nasa loob ako ng kanilang kumbento, ay naka-civilian ako. So, doon ako nag-discern. Gano'n. Sabi niya sa akin, okay. Yung prioress, nalaman niya na ako ay naging directress ng mga juniors. So, meron silang dalawang juniors noon. Ang pangalan niya ay Mary Francis at Mary Claire. So, sabi sa akin nung prioress, sister, pwede ka pa magturo dun sa aming dalawang juniors? Sabi ko, okay naman po, mother. Sabi ko na gano'n, but I have one request. Sabi niya, anong request mo? Every time I teach them, I have to wear my MCST habit. Sabi nung mother, ay, bakit sister? Kasi po, I had all these learnings, information, and religious life because of my habit. Kaya, isi-share ko po yung nalalaman ko at natutunan ko sa MCST with my habit. Pinayagan naman ako, sister. Natapos na po yung aking discernment doon. So, sabi ko kay mother, babalik na lang po ako. Okay, sister, okay. But before coming back, you have to take psychological tests and some tests na gagawin. Pinapunta niya ako doon sa mga Franciscan fathers doon sa Bustillos, doon sa Sampaloc. Doon ako nag-take ng psychological test at mga iba pa mga ano nila. Examination. So, tapos na ako. So, sabi sa akin ni Mother Abel, sige sister, babalik ka dito ng June 15. Bumalik ka kasi magkakaroon tayo ng retreat. After the retreat, maybe that will be your reception. Sabi niya sa akin na ganon. So, June 15, bumalik ako sa Poor Clares sa Balanga. Pagdating ko sa pintuan ng Poor Clares, nakalagay, do not disturb. Sisters are on retreat. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ni sister, June 18 ang dating nung kaya tama-tama yung dating ko ng June 15. Di, doorbell ako ng doorbell. Wala talaga. Lumabas, siguro sa doorbell ko, lumabas yung kanilang boy. Tapos sabi niya, sister, hindi po pwedeng kausapin ng mga sisters kasi nagre-retreat na po sila. Akala ko ba June 18 pa ang dating? Kasi po, yung kanilang speaker, dumating po kahapon, June 14. Dumating kahapon. So sabi ko, ganun ba? Opo, sister. Sabi niya, wala na, hindi na ako pwede. Hindi na ako pwede talaga. So I have to go back. Nag-discern muna ako kay Sister Concordia. Siya ang superior noon sa Balanga. Nagdasal muna ako doon. Sabi niya, umuwi tayo, sister, sa Tayabas kasi namatay si Sister Josefa. Sabi niya na gano'n. So, umuwi kami, namatay si Sister Josefa dito. Tapos si Sister Eleonora Saknahon, nakita niya ako na nasa kabaong si Sister Josefa. Ito si Sister Eleonora, after kong pumunta dun sa kabaong, sabi, sister, bumalik ka na? Oo, bumalik na ako. Kasi, sabi ko na gano'n, pero babalik din ako sa Poor Clares. Tapos sabi niya,
Naku, sister, hindi ka na babalik doon. Bakit? Kasi ipinagdasal ko kay Sister Josefa na dito ka na sa MCST. Si Sister Josefa po, nung siya ay may sakit, ako nag-alaga sa kanya. So, pinagdasal kita kay Sister Josefa na dito ka na sa MCST, dito ka na. So, nung sister, nung nagdi-discern ako na ganon, di ako pa yung babasa ng Bible. Would you imagine? Pagbuklat ko sa Bible, ito po ay totoo. Totoong-totoo po. Nakita ko yung Ezekiel. Sabi niya, I will bring you back to the land I prepared for you, and you will be my people, and I will be your God. Na-struck po ako doon sa mga words na yun. Nasabi niya, I will bring you back to the land I prepared for you. I will be your God, and you will be my people. Nung nagbakasyon ako sa amin, sabi ng mother ko, bakit ang tagal ng bakasyon mo? Niya sa akin. Kasi nasanay siya, pag ako'y nagbabakasyon, 3 days lang, 4 days lang, 5 days pinakamatagal. Pero noon, almost 2 weeks na. Sabi, bakit ang tagal mo ng bakasyon mo? So sabi ko sa kanya, kasi mamang, nagdadasal kasi ako kung ako ay lilipat sa contemplative. Kasi ang MCST ay active, gusto ko po sa contemplative. Hindi niya yun maintindihan. Di syempre, in-explain ko muna sa kanya, ano ba ang active, ano ba ang contemplative. Pagkatapos ko in-explain sa kanya, napakasimple sister ng kanyang sagot. Sabi niya, alam mo, yung pinasok mo, parang pag-aasawa yan. So pag ikaw ay nagbigay na ng sarili, doon sa pinili mong pakasalan, dapat magiging tapat ka na hanggang sa wakas. So yung pinili mong buhay, kung nasaan ka ngayon, ay yan na ang iyong buhay hanggang sa huli ng iyong hininga. So, simple sister, di ba? Pero tumama po yun sa akin. Kaya sabi ko, okay, MCST ako, ito ang pinili ko hanggang sa huli ng aking hininga. Hanggang ngayon, nandito pa po ako sa MCST at praying na dito na po ako mamamatay. Yun, sister. Oh my God, sister! Yan po ang aking vocation story na napakahaba. Anyway, sister, habang nakikinig kasi ako noon, napakayaman po mga kabokchat ng ating napakinggan kay Sister Marilu. And siguro naman po ay very clear po ang kanyang sharing kung paano siya nag-discern and whatsoever. Teka lang, tumulo yan. And then po, nakita din natin, sister, di ba, no? God is really leading us kung saan po talaga tayo. Yes. Sabi nga, iba yung plano ng Diyos sa plano natin. So, Right, kahit na po mag-decide tayo na kung anong gusto natin, ang Diyos po ay gumagawa ng paraan kung para saan po talaga tayo. Kaya, ang kaya ko siguro sabihin, sister, sa mga manonood natin na hindi pa makapag-decide, tinatakbuhan yung tawag ng Diyos. Eh, hahanapin po kayo. Hahanapin talaga. Tingnan nyo, ako'y ang dami kong sigsag na pinuntahan. Pero balik pa rin ako. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, dito na ako mamamatay. With this habit, dito na po. God will always find a way. Pag tinawag ka niya, talagang babalik at babalik at babalik ka doon sa lugar na kung saan ka tinatawag ng Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan. Yes, siya ang gagawa talaga ng paraan. Hindi mo kayang takasan. Yes, kaya relax lang kayo sa mga may bukasyon dyan. Di ba si Jonah ganun din? Yes po. Si Jonah tumakas siya, pero nilulod siya ng balyena and then ibinalik pa rin siya sa Nineveh. Ganun po ang Diyos. Kasi alam ng Diyos, yung mission na ibibigay niya sa iyo, sa'yo yun. Para sa'yo yun. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Kaya kukunin ka talaga niya kahit nasaan ka pa man. Yan. So, napaka-yaman po ng ating usapan kayo mga kabokchat. At alam ko po, na habang nanonood kayo, yung may mga tawag dyan, nag-iisip-isip na rin po kayo. Ano? So, ako nga po yung nag-iisip-isip. Kasi although young pa rin po sa congregation, pero syempre, mga hindi mo maiiwasan mga experiences po tayo. Mga challenges, mga temptations, hindi po ano yan. Pero yung mga yun kasi, ang tawag doon, mga spices of our lives na nagpapatatag talaga sa iyo. And I believe God allows it. Yeah. Kasi gusto niya tayo yung maging matatag. Yun po. Yeah. Sister, Yes. sa dami po na ating pinag-usapan ngayon, meron po ba kayong huling gustong sabihin sa ating mga manonood, kahit po yung mga hindi pa nakapag-decide or ibang bukasyon na tawag? Yes. Well, ang masasabi ko lang po,
po, pakinggan natin ang boses ng Diyos. Mapapakinggan po natin ang boses ng Diyos sa ating puso. Kagaya po nung sinabi sa akin ni Sister Mary Francis, pakinggan natin yung ingay ng ating puso. At kung ano yung ingay ng ating puso, mapapakalma yon kung tayo ay we will say yes to God. And God will take care of everything. Sigurado po yan, sister. Siguro, sister, habulin ko lang yung sinabi niyo. Oo. Siguro kaya maingay po yung kalooban natin. Kasi hindi natin pinapakinggan. Yes. No? Talagang gusto niyang kumawala. Na pakinggan mo ako. Parang ganyan po yung nakakatch ko po sa sharing ninyo. Ano? Kaya kailangan po natin pakinggan, mga kapoksyat. Hanggang sa kumalma. Yes. Pagka kumalma siya. Oo. Yan. So, sister, maraming salamat po sa Thank panahon you. na binigay ninyo Thank bago you po so kayo much. lumipad sa inyong bagong... Yes, opo. Ako po ay lilipad sa aking bagong mission sa Nigeria. Kaya ipagdasal niyo po ako. Sister, pwede ba akong... Yes po, pababatayin ko po talaga kayo. Babati! Ako po ay galing sa Taiwan, Taipei, Taiwan. Just finished my assignment there. So, shout out lang po. Hello, mga members ng Legion of Mary, especially. Kumusta kayo dyan? I love you so much. Sa St. Christopher's Catholic Church, I love you so much. Alam ko, mamimiss ko talaga kayo. Pero, sabi ko nga, may tawag ang Diyos, at yung tawag ng Diyos kung saan niya ako ipadala, it's always a big yes to the will of God. Yeah. Yan po. No. Hello po sa mga taga-Taiwan, kala Sister Flor po. Yes, Hello po sa Sister inyo. Flor, Sister Maribel, Yes. at si Sister Lilibeth. Okay. Abangan niyo po muli ang ating mga episodes sa mga susunod na panahon, no? Mga iba namin sorpresa para sa inyong mga ka-Walk Chat. Ito po ang ating programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig.